Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna. Hershey's Food and Refreshments. Judge Solar Lights Trading. Zia's Beach Place. Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao, Adudu, Bawawaw. Magandang umaga sa lahat ng nakatangkilig sa ating programang Issue Ora mismo ngayong Lunes, Petsa 4 sa buwan ng Nobyembre. Live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang Issue Ora mismo. Makasama ang inyong likod, si Rosauro Amistoso, sa mga pagtalakay ng mga napapanahon na issue, napapanahon na kaganapan, lalo na ang walang kamatayang ayuda. San ka na ba napunta? Samahan niyo po ako sa pagtalakay ng mga issue. Oy, kumusta nga pala ang mga binaha ni Christine sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, kahit dito sa Sorsogon, Albay at Kamsur. Siyempre, wala pong ibang babangon sa atin kundi mismong sarili natin. At bigyang daan muna natin ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, pamilya ng mga drug war victims, Duterte dapat managot. Lookout bulletin sa 7 bata ni BP Sara hiling sa DOJ. Romualdez pumangalawa sa approval trust ratings. Marce papasok sa PAR ngayong Lunes. At pagbagsak ng rating ni BP Sara, asahan na. Narito na ang detalye ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Pamilya ng mga drug war victims, Duterte dapat managot. Sa detalye, nagtipon ang pamilya ng mga biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong linggo upang gunitain ang ika-8 anibersaryo ng pag-aalaala sa kanilang mga namatay na kamag-anak. Ginawa ang pagtitipon sa Siena College Chapel kung saan nanawagan sila na dapat managot si Duterte sa iba pang sangkot sa pagkamatay ng libo-libong biktima. Ayon sa opisyal na tala ng gobyerno, nasa 6,181 katao ang pinaslang sa kampanya laban sa iligal na droga ni Duterte. Pero may mga grupong nagsasabi na aabot sa 20,000 ang mga namatay. Nauna rito, inako ni Duterte ang buong responsibilidad sa kinahinatnan ng kampanya laban sa iligal na droga.
Inamin din ni Duterte na inutusan niya ang pulisya na hikayatin ang mga drug suspects na manlaban na kadalasang humahantong sa kanilang kamatayan. Sinabi rin ni Duterte na hindi siya hihingi ng tawad o magbibigay ng excuses sa kinahinatnan ng kampanya dahil ginawa niya ang dapat gawin. Sa iba pang mga balita, lookout bulletin sa 7 bata ni BP Sara hiniling sa DOJ. Sa detalye, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Department of Justice o DOJ na maglabas ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President kaugnay ng investigasyon sa di umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ginawa ng chairman ng committee na si Manila 3rd District Representative Joel Chua ang mga amungkay kasunod ng inilabas na subpena upang humarap ang mga opisyal ni BP Sara na magbigay ng testimonya matapos na hindi sumipot sa mga naunang pagdinig. Kabilang sa mga opisyal sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez, Assistant Chief of Staff at Chair ng Bids and Awards Committee na si Lemuel Ortonio, Director ng Administrative at Financial Services na si Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Office na si Gina Acosta at Chief Accountant na si Julieta Villa del Rey. Ipinatawag din ng committee sina dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda at SDO Edward Fajarda na ayon sa mga ulat ay nasa tanggapan na rin ng OVP. Sa kanyang pinakahuling liham kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, binanggit ni Chua na nakatanggap ang kanyang committee ng impormasyon na ang mga nabanggit na individual ay posibleng lumabas ng bansa. Iniimbestigahan ng committee ang questionable umanong paggamit ng confidential funds ng OVP sa DepEd noong 2022 at 2023. Romualdez, pumangalawa sa approval ratings. Sa detalye, sunod kay Pangulong Marcos, pumangalawa na si House Speaker Martin Romualdez sa mga matataas na opisyal ng bansa na may pinakamataas na approval at trust rating nitong Setyembre. Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research, mula September 4 to 7, nakakuha si Speaker Romualdez ng 65% approval habang 67% sa trust rating. Nanguna pa rin si Pangulong Marcos na may 66% approval at 69% naman sa trust ratings. Pangatlo si Senate President Chis Escudero na may 62 approval at 61 trust ratings. Ang dating pangalawa naman sa pwesto sa approval at trust ratings na si Vice President Sara Duterte ay lagdag sa ika-4 na pwesto. Nabatid na nakakuha lamang si BP Sara ng 52% na approval at 57% na trust ratings. Sa Supreme Court, si Supreme Court Chief Justice Alexander Hermundo naman ay nakakuha ng approval rating na 14% habang 15% naman ang trust ratings nito. Tingin ng ilang political analysts, may kinalaman ang pagbagsak ng rating ni VP Sara sa mga kontrobersyal na kinasasangkutan niya tulad ng hindi may paliwanag na paggasta ng kanyang confidential at intelligence fund. Idagdag pa dyan ang pambabastos niya sa mga hearing sa Kongreso at Senado nitong nagdaang buwan at mga pahayag na huhukayin ang bangkay ng dating Pangulong Marcos saka itatapon sa West Philippine Sea at pupugutan ng ulo si PBBM. Diyos kong pahayag yan. Sa iba pang mga balita, Marce papasok sa PAR ngayong Lunes. At sa detalye, tatawaging Marce ang namataan na low pressure area na naging tropical depression sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility or PAR ngayong Lunes.
Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service Administration or PAGASA, alas 3 ng hapon kahapon, na-monitor ang tropical depression sa layong 1,350 km silangan ng Eastern Visayas na may lakas na hanging aabot sa 55 km per hour at pagbugsong aabot sa 70 km per hour at kumikilos pasilangang kanluran, pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Sa pagtataya nito, patuloy na maapekto ng easterlights and ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas sa susunod na 24 oras. Una na sinabi ng PAGASA na isa o dalawang bagyo ang inaasang papasok sa bansa ngayong buwan. At sa pinakahuling detalye at sa pinakahuling balitang nasyonal, pagbagsak ng ratings ni BP Sara, asahan na. Sa detalye, inaasahan na umano ng dalawang house leader ang pagbaba ng trust rating at performance ratings ni Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy na pag-iwas nito na sagutin ang mga tanong kaugnay sa paggastos nito ng confidential funds noong 2022 at 2023. Inihayag ito ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Majority Leader Manuel Joy Manix Dalipe bilang reaksyon sa resulta ng pinakahuling Octa Research Survey. Binanggit nito ang 15 milyong pesos inilaan ni BP Sara para sa Youth Leadership Summit na ayon sa mga opisyal ng AFP ay wala silang natanggap. Iginit naman ni Dalipe na ang mga kontrobersyang kinakaharap ni BP Sara ay nakadagdag ng pagdudulunan rito ng publiko kung kaya pa ba nitong mamuno. Base sa Octa Research Survey ay nasa 6 puntos ang ibinaba ng trust ratings ni BP Duterte na nasa 59% at 8 puntos sa performance na 52%. Yan po ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Mamaong, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Again, nagbabalik na sa satuyang programang Issue ora mismo niya na daw na ini, mga tugang, pecha 4 na po sa bulan kan Nobyembre. Kumusta po ang sendong pagdumaan sa sementeryo? Pagbisita sa mga namayapat na nyatong katugangan? And mas pa nakisama ang panahon sa aldaw na ito. And syempre sa paggunita kan pagrumdom, ilang inyong pinaka masay na pamamaraan ang magpasiring sa sementeryo, mag-alay ng panalangin, nangapit ka yan, magsuga ki kandila para sa mga namayapat natong katugangan. And mga tugang sa mga isyu na mga luwasan ngunyan na hilingta ang mga kaganapan. Yan nga, ibaga mga tugang na sa tuyang mga kaganapan dyan sa luwas na kung saan nag-iirinit na ang lado kan bida politika. O sige nang baratuhan ng issue dyan sa tuyang mga media sa kapwa media. Sabi naman kang iba, labot ko ngayon sa Indo. Okay, so ini mga tugang na tawan tayo nining onra na pigbos kayo ni maestro. Hinibaga na pigbanggit niya na si Gina Lasay, Ronald Duluntap, and Mary Joy Doliente. Iyo da ini ang nasa nasa hot seat kang mga nagpabarakal ng franchise diyan sa Sangguniang Panlungsod. Na kung saan inda talang kung naibalik na ang kwarta kay ni. Kung naibalik na ang kwarta kay ni. Okay. Hain si Papa Bern. Si Papa Bern. Pakiasikaso sabihin mo kang ads ni ni Mayor Red Lasay. Wala pa dyan na wala pa daw dyan. Okay, salamat paring Red. Pinapaasikaso ta na para nga ni i-post na yan. Actually 2 weeks na yan yata ginibo. Dahil pa naisabay dyan sa dahil pa naisabay dyan sa mga kaganapan. Yan baga nagpapabot sa tuya ng mga ads dyan. Isabay na daw tabi sa tuyang mga ads dyan. And digdi mga tugang sa tuyong probinsya ang pinakamainit digdingo niya na issue sa totoo lang after Typhoon Christine, nagluwasa na ining mga project
kang DPWH na pigsasabi ta na inda, ano daw ini kung standard ini, Union, Camel, Eureka, mga brand po iyan kang electric pan. Pero ang patrabaho, naghapot kita kung standard ba o substandard. Di ba? Kung standard ba yan? Standard yan o substandard? Because after the time po nagruluwasan na ang mga patrabaho na palpak. Buot sabihon, kan word na palpak is mga substandard. Paano kita nagkakaigwanin substandard na patrabaho? Paano kita nagkakaigwanin substandard na patrabaho? Ini mga tugang base man sana pag ang resulta kan patrabaho na pigsagibon nindo. Ngunyan nga ni ko kung di kita may naging kaulangan, pasiring ko kita dyan sa pamurayan, nganing mag-attender kang dialogue. Kung may mag-attender between the contractor, duwang contractor da ini, asin ang DPWH, na kunsain, igwa daw dyan ng ongoing na patrabaho, kan DPWH, ang contractor is ang ano ba yan eh? So Centerways na santaon labi na ang patrabaho na tulay, santaong labi na ini is poste pa lang anaibugsak, anaibugtak ang poste pa lang kang tulay. Arog pa lang kayan gar pelikula in the making. In the making ang pagtrabaho. Nadangog ko naman ang Centerways. Kang inot man may patrabaho dyan parte between Bunot going to Sawanga. Jesus mananggad. Niluho ning wala to ang kalsada. Siyempre sabi nga ni kan kilala ko na kontraktor, yan daw kuno ang patrabaho na mas nakatipid. Mas nakatipid ang kontraktor. Takong nagrerenta ini ng bakho or ano ba ito? Ang ano bang apod ko ito? Ang panggudak? Ha? Excavator ba ito? Ang tugtugan makusugo na ano ito? Ang jackhammer sa saday. Inda kung sadakula, bad big hammer. Pag naggamit ka ito, mahal yata ang per ora kung marenta ka. Pero kung sa diri mo, medyo makatipid ka. Tas sa diri mo yan eh. Kaya lang, mas makatipid ka pa kung rabuson mo na ang duwang lane pag luhua. Rabuson mo na ang duwang lane pag luhua para dahil na magbalik sa area ining ang pangluho na ini o sabi nga ni sa kung jackhammer. Birin mo halos sobra sa taon. Tapakaluho ito na niluhuan, tinurubuan na ning duot. Hanggang sa ipinost niya ito, siguro may nakapansin, may nakasumat. Ang ginibo, so trinabaho naman. Iyo man giraray, Jesus na haloy. Binuldo sa sarang lane, at luho-luho pa sa sarang lane, haloy yun ng pang trabaho. Ngunyan iyo man ang nangyari dyan sa parting sa tulay na nagsusugbon sa pamurayan at sinhimaluto na ginudak-gudak mo na. Tapos poste lang ang kinaag, san taon na ngunyan. Ang hapat ko kayo ni DPWH,
aram daw tabi nindo ini. Tang arug ba kayan, igwa lang yan yung nakatalaan na peryodo. Ha? Start kang project, tapos finish kang project. Yan ang mga bagan ng mga tarpaulin na pagkakaagnindo. Nasunod daw ini. Kaputan talang iyan. Nasunod daw ini na na program of works nindo. An period kang pagtrabaho. Construction start tapos kay ni. Dahita po maraman kung suno pa ini sa trabaho na pagigibon nindo. Ang malas nyo lang, taang lugar na pagtrabahoan nindo, very concerned ang kapitan na nakatukang ngunyan. Pero de los ubos, bako man ka ang kapitan na pag nagpasiring dyan, mapirma na lang, papirma ho nindo, wala na. Problema ta nakatupar ka mong kapitan na pakialamero. Ang apod kayo is pakialamero na kapitan. Ta kung dahin nakiaram, dahin mang kutaan nindo, maaraman na igwan ng araw kaya na project dyan. Diba? So this time, papanuhon ta na ini. Hindi kung may magbutwa dyan sa dialogue, sa session kang sangguni ang barangay kan barangay Pamurayan. Huni pa ang saro na post ni Bubot Estropigan Laguna, the very good friend of Bukal Roland Año Nuevo. Sabi niya digdi, paggabi maluwag traffic sentro Sorsogon City, pero binawalan ni ani maglaog bus from Manila. Imbis makatipid pasahe mga mababa sentro, imbis na makita ang tourist attraction na Sorsogon Sports Arena kan mga hali sa Manila na taga ibang probinsya, di lugod makikita. Marasa pa, intutugutan ini ni Mayor Esther Amor asin kan sangguniang panlungsod. Sa totoo lang, counterproductive ini nakaisipan kan Chief kan SK3 Palpak. Yan ang post ni kasi nga ni igwa kitang truck ban, di ba? Nagangalas man ako, ang araw ko kaayan, pag umabot na ning alas 10, nakalaog na ang mga bus ligri sa sentro. Hanggang alas 6 ning aga. Pag 6 to 8, truck ba na? Dahil na mga kalaog. Nata to, taday ni pigtugutan. Igwa ba ining ordinansa? Dapat kaya, para sa kuya gabos man ko ta na, pag naghiro kita, dapat, pirme man kitang black and white, di ba? Basihan takuta na ang ordinansa para dai maning masabi. Gabos ko ta na pigsasagibot ta kakibat ka ini an ordinansa. Okay? Happy watching kay Ma'am Carmen De Llosa. Kumusta ka man po dyan, ma'am? Ingat-ingat pirmi dyan sa Australia. And salamatunon po in behalf sa Angel Resort, Buenavista, Gubat, Sorsogon. Nagpapasalamat po kita sa danon na ginibon nindo para sa mga nasalanta kan Bagyong Christine. Mabuhay po kamo. As sinasabi ko nga ni ma'am, sana dumami pa ang lahi nyo. Pero all the way from Australia, nag-effort pa si ma'am na mag-solicit para lamang maidanon sa mga Sorsoganon. Again, ma'am, salamatunon po and sa management and staff kan Angel Resort, kaibahan na ang mga volunteers. Salamat po.
Okay, happy watching man kay Eloisa Descarga. Good morning po. Good morning man sa imo. Sa message man ni Mayor Edlasay, Brother Sao, totoo ini na mapatayland niyan na November 9, mga taga-city government division chiefs, SP, pinili na staff, binarahin tig 90K and 3 million pesos people's money, apisar na may declaration kita nin state of calamity. Well, maharaman ta po yan. Sabi nga, walang sunog na walang usok. Pag umusok, may sunog. Pag may sunog, siyempre, may masusunog. Abangan ta yan. Happy watching ma'am kay Bukal Bobot Estropigan Laguna. Mabuhay ka! Wow, ang Pilipinas kung mahal. Si Ma'am Bebot Hilehanoras from Basud, Sorsogon. Happy watching man po. Si Dondon Arellano, maray na aga tabi padisaw. Nawaran makamumuya. Baad pa din nang luluya ka na. Kaya dahil nang makamumuyang aldaw, baad makaluluya na. Okay? Salamat po sa mga nagpapaabot sa doon ng mensaya, no? Balik kita duman sa post nga ni Brother Bobot. Maski sa inapunto, magayon ang magkakutaan na, no? Total, wara dahil naman ng at 8 o'clock, wara na halos nagbabalagaw-bagaw dyan sa Rizal and Magsaysay Street. Natatadain na lang ibalik na ang mga buses, duwang dulot ang duwang dulot ang mangyayari kay ni. Una, sa totoo lang makatipid ang mga biyahero. Kundi di lang sinda sa parte kan gilid kan tinampo kang Pangpang, Tugos, Piot, Bitano, dili sa may sentro hanggang makaabot ka sa Balogo, dahil ka na maarkila. Imagine kung ibababa ka duman sa Pangpang, maarkila ka ng tricycle. Tadili man sa siseman ang tricycle driver na matugot kaya ng ihatod ka sa sentro, 25-22 pesos, sulong pasahero ka. Sabi ta nga ni, dahil man, bawal ang mag-arkila. Pero sa parte man kan driver, isa alang-alang ta, solo kitang masakay, 10 oras ng banggi, matanga na, or maaga ka nag-abot, let's say mga 4 a.m., 2 a.m., siyempre di makimatugot ka ng tricycle driver na sakayan mo saro lang, 22 ang ihatag mo. Kaya ang nangyayari, nahapot minsan ang driver, ma'am arkila po. Or makaano kaya pag nagsabi kang arkila? Tapos nagsabi kang arkila, automatic picturean ang plate number mo, i-report ka naman sa SK3. Di, rapunggas ka naman. Kaya, ang nahihiling ta, wala naman talaga ning pasahero. Wala naman ning mga biyahero na araw kayan, na oras. Magpataka lang ng alas 8 hanggang alas 5. Maski ba ko unang alas 6, ikagta lang sa alas 5 na dahil na pwede maglaog. Okay na yan. At least, makaginhawa na ang pasahero. Dahil na siya maarkila. Let's say, digdi ka sa Talisay, walking distance ka na lang. O manong may tricycle naman dyan nakaabang, pwede na yan, bayaran mo 12 pesos. Haranihon man lang. Pero kung duman ka sa kanto kang Pangpang, sunod na baba mo sa kanto kang Baribag, sunod na baba mo, duman naman sa kanto kang Kabidaan, puro ka arkilakaan, going to Balugo, going to Mahingan, pagdidi ka naman sa Baribag, going to Bibingkahan. So dakulao na katipidan kung madiretso ang bus. Ini na panduang punto na pagsasabi ni Brother Bobot na imbis ko ta na mahiling su kagayunan kang Sorsogon Sports Arena. Kung dyan mag-agi ang mga bus, magayon baga. Kadakula sa tuya, naihiling talang ini sa mga picture, mga na-photoshop na picture, mga drone na pampalaway. Pero kung yaon mismo ang maagi,
hilingonon kan duwang mata mo. Ang kagayunan kang pigsasabi na, kumbaga day ka na may igno, pwede mo na yan. Pwede mo na yan ipagmalaki. Uy, nakita ko na Sorsogon Sports Arena. Paglabay kang bus, magayunan palan. Then, malabay ka pa sa SM. Oh, baday ka na naigno. Magayunan nga yata, after mo mahiling sa walang tuo parte ang Sports Arena, sa tuo na parte, mahiling mo naman ang building ni Director Bitong Daria. Tapos na palan. Tapos diretso ko na sa SM City Sorsogon, mahiling mo. I salute you, Brother Bobot, sa nakrear mo naman na imahinasyon. Nada ko hagad mo ini na na resolution. Ako tabi ng balay ni Senate President. Jesus Cudero. Arin, Sa bukatan. lampas naman ito. Maski sa diversion ka Talagang permitong agihan. Okay? Si Obet Laroga Apin, good morning pa di. Sayang di ka nag-mayor. Sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, Badaw, grabe na kuha paninda an magpa-Thailand. Grabe na nagugutom sa Sorsogon. O, ikaw pa di. Anong reaction mo kayo ni Jojo sa binaranga na 3 million na nag-amutan ng 90,000 each sa mga department heads? Pero, bakong maray kasi sa lungat ini mga tugang, sa lungat ini, sa pag-declare ka sa tuyong gobernador na we are under a state of calamity. Tapos, may mapasiring duman sa Thailand, may ma-welcome. Kailan ko akong private, itawo. Oo. Or sabi private na tao, then private man ang nag-organisa sa pagpasiring sa Thailand, and at the same time that person na pribado ang nag-budget sa Indo. Pero kung ini po, totoo na ang 3 million hali sa kaban kan gobyerno, iyo ang gastos nindo pa Thailand, bako po talaga ni maray. Bako ining maray na sistema na ini. Na ang private, ang kwarta kan gobyerno, iyo ang gastuson mo sa aruka na senaryo. Sa totoo lang po, this is not good. Baka pagalitan kayo ni Lord. Hindi na ibahali sa pagbilang bilang public official. Kapangit ko kita. Di ba? And Harold, pakihiling daw niya sa mga papel na kaipa ni Senior Vice President Buddy Duca. Ay, masigil kita kay ano, iwal na ang papel kay Martin kay PG. Yada na, niready na ito last week pa. So, yan papanuhon ta ini papaliwanag sa tao. Once na nagduman ka sa yaw na kamo sa Manila pa lamang, sa Manila Airport. Siyempre, grupo kamo. Diyan lang nakaaron dito dyan sa ibabaw. May naghapot sa Indo. Saan ka mo hali? Oh, saan kayo galing? We're from Sorsogon. Tapos may masabi, di ba under state of calamity kayo? Simbag nilo. Hindi naman kami tinamaan ng bagyo eh. Kaya pupunta kami ng Thailand. Oh, paano lang isisimbag nindo pag-arog ka yan? Sana po habang di pa nangyayari, makapag-isip-isip muna kita. Kasusupog man kung arog ka yan ang mangyayari. Na maruluwas ka mo. Maruluwas ka mo, tapos arog pa kayan ang senaryo. Bako man siguro ni maray pagpara hiling-hilingon. Sabi nga, kung totoo ini,
Ining pigbos mo Jojo, ining state of calamity means a situation resulting from a disaster caused by one or more hazards as specified in the Borrower's Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Mga ni. Pero ang aram ko kay ini, correct me if I'm wrong Bago pa ini luminuwas na Bago pa ini luminuwas na state of calamity na declaration ni Governor Boboy Amor, nauna na yata ining nauna na ini humanon na pag-travel. Nauna na ini nauna na iiluwas na pag-travel. Pero maski nauna na iniiluwas, dapat inatras nindo ini. Inatras na kotaan nindo ini na plano nindo. Kasi nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng San Sorsogon. Kung may na planuhan ka mo na enot, pero magiging salungat ini sa pagdeklarar ng state of calamity, dapat kamo nakutaan na ang mag-decide na. Dahil tanang mo na idagos na makasusupog. Hilingay na post ni Sir Manny Julata. Sabi niya, only in Sorsogon, again and again. How true that division chiefs and heads of departments in Sorsogon City are on junket to Thailand starting November 9, 2024. Kung sa November 9 sa Sabado na. How true that the source of the funds at 90,000 pesos each department head was the prize money of 3 million pesos granted by the Sorsogon Provincial Government to Sorsogon City LGU for being the first to submit its fiscal budget for 2025 embodying the 11-point program of the province. Ang sabi pa ng bubuwit ay mayroon namang iilang department heads ang di kasama sa biyahe sa Thailand, but still, anong gagawin ng napakaraming hepe ng mga departamento ng ating City Hall sa ibang bansa? Can Sorsogon City Hall regularly function in the absence of so many heads of departments? Also, the prize money is public money and it should be spent conscientiously, especially because of the recent calamity that hit Sorsogon. Hindi pa nga nabibigyan ng sapat na atensyon ang mga kababayan nating biktima ni Christine at ng malawakang pagbaha. Heto't makakarinig tayo ng mga ganitong di magandang paggastos ng bayan. Iyan po ang kahaputan. Ready na ba kita na mag-enjoy sa araw kainin na sitwasyon? Nasa sangunyan? Nasa state of calamity pa kita? Sabi nga ni Ma'am Carmen De Llosa, ano tabi? Purpose and travel. Of course, number one na purpose, mag-enjoy. Wala namang nilagay dyan na lakbay aral. Hindi nga magiging lakbay aral yun. Kasi sasakay kayo sa aeroplano. Anong tawag doon? Lipad aral. Wala man sindasin supog, mga makapalan mga mukha. Sabi pa yan ni Ma'am Carmen, this is only a reaction from our supporters, or sabi nga ni sa tuyang mga taga-subaybay kan Bicol TV Sorsogon. This is only an reaction na pigpapaabot sa tuya. Good morning kay Clark Laresa France, all the way from anywhere. Ano nakaredy mo, Harold? Ito, mara report si Maki.
Sabi ni Maki ma-report, di, nabasa siguro ang Manila paper. Kaya di naka-report. Mga tugang, igwa kita digdining babasahon na na bako man yung nobela. Kumbaga lang ini, mga saro na sabi pa ni Ma'am Carmen de Diosa, put the welfare of the people of Sorsogon. Sabi naman ng nakabasa, pakialam ko dyan, basta ako okay na. Yan. Ayan, So, mga tugang, basahon ko po ipinos ni Kap Arles Hanaban kan pamurayan, kan magpasiring siya duman sa tuminagilid na barko dyan sa parting Pukdol sa Sorsogon Bay. Sabi niya kahapon, as early 7 a.m. 11/3/2024, pinuntahan natin mismo ang nakatagilid na barge na may lulan na coal or uling. Based sa aktual na nakita natin sa area, ang barge ay napapagitnaan ng isang tugboat with body DUA 4095 na may talang pangalan na Ali Bravo na nakaregister ito sa Zamboanga. Ang isang maliit na barko na may pangalang LCT Golden Blossom -8. Base naman sa nakausap natin mismo na crew ng tugboat, ang nasabing barge na may lula na coal ay galing pa mismo umano sa Semirara Antique. Habang pabalik na tayo sa baybayin ng Barangay Pamurayan, may dinaanan tayong mga mangingisda at nang lapitan natin at tanungin kung marami na silang huli. Ang tugon, kanina pa kami dito sir, ni isa wala pa kaming huli. Ito sir, ang manungad and umang. Ang nakuha nila, manungad and umang. We are waiting na lang sa official na laboratory test na ginawa ng City Agriculture Office patungkol sa pagkamaratay ng alimasag, seashell, and iba pang lamang dagat. Sa ngaranin pagmamalasakit sa kapwa ko para dagat, fisherman, yaon kita pirme sa pag-asikaso, pagmangno kung ano ang nangyari sa kapalibutan ta. Kap, Hanaban at your service. Maski nga ni mga tugang nahiling tayo ng barko, talagang data po aram, natata tuminagilid yan. And sa aga po, pipirit nung makuha ang pahayag kan Philippine Coast Guard sa bagay na yan. May mga nagsasabi na may oil spill daw yan. Ano ito? Sabi ni Buddy, na-flat daw, platon kan ilong mo. Hilingon ng bagang mga tugang. And ang sabi kaan, ang pagkakaaramtakaan na sinabi ni Kap Arles, garo ang kuskayan na pagtagilid kan, ang gabat nasa saro lang na lado. Ang gabat nasa saro na lado. Kaya tuminagilid. Yaon yata ang saro ng tugboat nga ning i-transfer ang laman. Hindi yung may inagihan ng matagas, suminagsan, may nalulog. Kaya malaki ang portion yan. Bako man pag naluho yan, Kung yung mga kaliskis, dara intiro Oo. iba-iba Garo tanker kang gasolina, lado-lado, may kerosene, may unleaded, may premium, may diesel. So arog kayan mga tugang naging ko siguro na ayon sa tuwing eksperto na si Prime Minister Buddy Duca, pwedeng suminad sa daw yan may naluho. Siring man po ang pag-analisar ni Deputy Majority Leader Jojo Lascano. Mga matindi mga analyzer tadigdi. Anong apod kayan pa rin? Fiscalizer? Or Denzel Washington? Equalizer. Ayan. Ayan ha. So mga tugang, bigyan natin ng masigabong palapakan ang pagdating ni Eva
Hardin Mendoza. Yan na po siya, dumating na. Yan. Oh, yan po pahayag ni Cap Arles Hanaban. Kan mismong nagpasiring ini duman kahapon at 7 a.m. sa lugar na pinangyarihan. Diyan pa nakasadsad pa ining cargo. So, kung may mga nagkamaratay man dyan na mga alimasag or mga seashell, cargo yan kang may pagsadiri kang cargo. Okay? Kinargo ang cargo. Okay? So mga tugang, dapat nakita kan oras kan pamaram sa ito yung programa. Mabalik kita sa aga. Same time, same place, same program. Bicol TV Sorsogon. Marinaldo po, Asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.